gumawa ng um, fully working na job application tracker. Although one tab lang siya or one sheet. And para saan nga ba or kanino itong tracker na ito or template? Ito ay para sa mga naghahanap ng trabaho, yung mga active job seekers, mga fresh graduates, freelancers, career shifters, and remote job hunters. So, bakit nga ba natin kailangan ng job application tracker? Siyempre, para maging organized tayo and never nating ma-miss yung mga follow-ups. Makikita natin yung progress natin, like eto kung ilan yung mga job application total, job type distribution, ano yung top 5 na sources natin, and column chart ng application status. So, at a glance, makikita mo na agad kung ano yung, let's say, marami ka ng rejections, ganyan. Siyempre, ma-reduce na rin yung stress. Kasi nga, kaysa mag-isip ka, na-applyan ko na ba to? Ma-improve din yung strategy mo. So, like na lang dito makikita mo sa ating ah, top 5 sources na malaki yung ano mo, tawag dito, mas marami kang pinasahan sa caliber. Then second one is sa job street. And lastly, syempre, makakapag-save time tayo. Okay, let's start. So itatabi ko lang to. Docs.google.com spreadsheets and then click nyo yung blank spreadsheet. Eto guys, available to sa website ko. Visit nyo lang yung website. Yung link is nandito. Okay, so since this is from scratch, so mag-start tayo sa blank na spreadsheet. And then let's rename this one. Wait, job application tracker sheet template by okay. Next thing we do is magli-leave tayo ng enough space or title muna sa taas. Then, ano ba? Ayan. Tapos, rename natin to. Adjust na lang natin to. Para hindi tayo masyadong nagme-merge ng rows. Job application tracker. Then, let's center this. Ayan. Tapos, kulayan natin. Then, lakihan natin yung font. Mga 20. Ayan. Then, magli-leave tayo ng space mula row 2 hanggang 13. Tapos, mag-i-start tayo ng ating um, dito, ng field natin. So, ito yung mga fields na gagamitin natin. Number, company name, job title, location, job type, application date, application status, source or link, contact person, follow up date. Okay. Next is, ano bang susunod? Follow up date and then next is salary. So, nilagyan ko ng ganito para alam natin na for ano siya, PHP. Next notes. And then, center natin. Gamit na lang kayo ng, ayan, again, apply yung brand color. Tapos, bold na lang. And then, next is, i-adjust natin
yung mga field na fit lang para doon. Let's say si number, syempre ano lang numbering naman, adjust natin. Company name, medyo mahaba, adjust natin. Job title, medyo mahaba, adjust din natin. Location, medyo mahaba, adjust din natin. Job type, medyo mahaba, adjust ng konti. Application date, hindi naman gaano, so sakto lang. Application status, yan, mga ganyan lang din. Source or link, since hindi naman to masyadong um, tawag dito, important. Parang ano lang natin to, pang ano lang natin, parang notes lang siya. Contact person, pwede din, sakto lang. And then, follow-up date, sakto lang din. Salary, sakto lang. Notes, yan, medyo mahaba ng konti. Okay. So, delete na lang natin yung part na to. Leave na lang tayo ng isang space. So, sa pagde-delete ng um, tawag dito, sa pagde-delete nitong column, ito. So, sa keyboard, pindutin niyo yung shift tapos click. Yan. And then, right click lang, delete. So, yun na. So, wala na ditong excess na sheet. Okay? Next naman is, ano na tayo? Sa ano na tayo? Sa formula. Formula. So, again, lagi kong tinuturo to sa mga tutorials ko, yung paggamit ng sequence. So, uulitin ko lang ulit. So, instead na mag-numbering tayo ng ganyan, manual kasi, so ang bagal and minsan may time na magkakamali ka. So, i-automate natin siya, gamitan natin siya ng sequence function. So, paano yon? Ito siya. So, ang sequence function is nag start lagi or yung formula is nag start lagi sa equal. So, start and then type sequence. Tapos, count A. Ang purpose ng count A is bibilangin niyo yung mga non-empty cells. So, dito tayo sa company name. Ida-drag nyo tong company name and then kahit ilan lang na rows ang i-select ninyo. Tapos, burahin nyo lang itong cell and reference na to. So, delete. Yan. So, ang mangyayari dyan is sinelect niya itong buong cell na to. Okay? Sinelect niya itong buong cell kasi nga, nag-start lang siya sa 15 hanggang pababa. So, unspecified yung end niya. So, i-close na natin yan and then enter. So, ngayon, nam-error siya kasi nga, walang value dito. So, again, yung pagre-remove nito is ganito. I-enclose lang natin to sa if error function. Yan. So, nakikita nyo, sabi niya, if error, itong value na to, then, comma, mali, dito. Yan. Sabi niya, kapag daw error itong formula na to, ito yung sasabihin niya or ilalabas niya. So, i-blank na lang natin. So, double quote na lang. Meaning nito is space. Yan. And then, close natin siya. Okay? Then, enter. So, wala na siya. So, nagblanko na siya. Eto. Nakikita nyo ba? Eto siya. So, next natin gagawin is itong si company name is ano lang to. Ita-type lang to. And then, si job title, ita-type lang din natin. Location, ita-type lang din. Si job type is, ano to, data. Data selection or data validation. So, meron tayong, depende kung ano yung ilalagay nyo dito. So, ang ginawa ko dito is, eto, full time. So, para mag-insert ng
data validation, punta lang kayo dito sa data, eto, tapos data validation, and then dito sa kabila, may add rule. Kiklik nyo lang si add rule, tapos ilalagay nyo dito ngayon yung mga job type. So, pwede nyo itong gayahin since ito yung mostly na job types. So, part-time, add another item, freelance, internship, 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 and the next one is, okay, ano pa ba ba? Internship, and then, nampas, my God, internship, and then next one is contract, tapos remote, tapos hybrid. Okay? Then, done. So, pagka-click nyo ng done, lalabas na siya dito ngayon. Okay. So, pwede kayo mag-apply ng color para naman maganda tingnan. So, full-time, kahit ano lang dyan. So, pili na lang kayo. Blue, tapos, blue. Okay. Okay, done. So, pag click nyo siya, colorful na siya, o 'di ba? Tapos next nating gagawin ay yung ano na, application date. So ano 'to, data validation din siya. So ang gawin niyo dito is adult pa din, pero yung criteria niya is eto, ano na, is validate. Tapos click niyo yung done, and then pag dinoble click niyo siya, may pop-up na lalabas diyan. So application status, eto ay another data validation. So, again, add rule lang tayo. Tapos, itatype nyo dito yung status. Like, applied, interview scheduled, and then interviewed, interviewed. Tapos, offer received. Okay, guys. So, para hindi na kayo mag-click ng item, enter na lang. Tapos, offer accepted, offer declined. Okay. Tampas. Tapos rejected. Tapos no response. Followed up. Ito guys, pwede namang bahala na kayo dito kung ano nilalagay nyo. Kung saan kayo comfortable. Okay. And then, kulayan nyo na lang ulit siya para maganda tingnan. So, rejected natin is i-red natin. Then, interviewed siguro mga yellow. Accepted. I-green natin to. Receive, medyo light green. Follow up, siguro mga violet. Withdrawn, and then declined is related sa red. Ayan. Then, click done. Okay, so pagka nakita nyo dito, nandito na siya. Then, source or link, itatype nyo lang to. Pwedeng website link, pwedeng any link na, ano, pwedeng Facebook page kung doon nyo nakita, o 'di ba? And then, contact person, pangalan ng tao, tapos follow up date. So, yan. At ano ito, another rule ulit to. So, again, para naman hindi nakapaulit-ulit sa mga mag-a-add rule. So, 'di ba dito sa application date, in-apply natin siya. So, since ang
cell nito is F15. Hanapin na lang natin dito sa F15 na may criteria na date valid. I-click to ngayon. So, hanapin nyo lang si F15. Eto. I-click nyo yan. Tapos, etong apply to range, i-click nyo to. Yung select. Tapos, i-click nyo lang itong um, add data range. Yan. Tapos, habang naka-float, isi-select nyo ngayon yung cell kung saan nyo a-applyan ng is validate na criteria. So, dito tayo sa J5 follow update. Click nyo lang, i-click nyo lang siya. Ito na siya. And then, click OK. Ayan. So, okay na. Meaning, yung validate natin na criteria is na-apply sa F15 tsaka sa J15. Which is ito. F15 tsaka F15. Wait, done muna natin. F15 tsaka J15. So, meaning, pag kiniklik natin yung dalawa na yan, may pop-up calendar na lalabas. Okay. So, X natin. And the next one is, yun na. So, ito ulit yung aking tinuturo palagi ito. So, ang ginagawa ko kasi is, naglalagay lang muna ako muna or nagpo-format lang muna ako sa first na row. And then, para hindi na paulit-ulit or hindi na tayo magdadrag isa-isa like ganito. So, tinuturo ko yung shortcut key. So, paano nga ba yung shortcut key na sinasabi ko? Eto yon, i-highlight nyo lang to. So, except dito sa number na column kasi may formula yan siya. So, start tayo dito sa company name hanggang sa dulo. Yan. And then, sa keyboard, pindutin nyo yung Control Shift arrow down para pumunta sa pinaka ilalim na rows. So, makikita nyo rin yung shortcut keys dito. So, kasi ako I'm using Mac. So, Mac OS. So, iba yung lalabas dito. So, pag sa Windows or sa PC kasi is Control, Shift, arrow down. So, iba yung icon na lalabas dito. Okay? Control, Shift, and then arrow down. Yan. Ito. Pumunta na siya dito sa pinaka-last na row. And then, drag lang kayo pataas. Okay. So, makikita nyo, selected lahat yan, maliban lang kay number. Okay? So, again, sa keyboard ulit, pipindot niyo yung shortcut na Control D para makopy yung um, format nito sa taas, yung content and formula dito sa taas na to. Hanggang pababa na yan. So, sa keyboard, Control D, again, makikita dito yung control or yung shortcut keys. Control D. Ito. So, ayan na. So, nakopy agad siya. Wala pang um, 1 second. Kaysa naman yung magsiselect pa tayo nito or ito, tas idadrag natin pa ganun pababa. So, matagal yun. Okay? Ayun. So, yun nga pala. So, kung gusto niyo ng ganitong mga type ng tutorial, don't forget to like, comment, and follow nyo yung aking YouTube channel para kapag kami bagong upload na mga tutorial is mano-notify kayo. Okay, so going back, okay na yan. So mag-input na tayo ngayon ng ating mga data. So let's say company 1, pansinin nyo itong area na to. Mag-auto number siya habang may laman to. Okay, so let's say company 1, ganito na lang, YouTube. Okay, ayun, may lumabas siya. Dahil yan sa dito sa sequence function na formula. Okay. Next naman is job title. Let's say marketing associate or content creator. Halimbawa lang to. And then location natin is Lambo, California. Job title, job type, full-time, application date. So, since ito ay date na, double click na lang natin. Application status is applied. Source or link, let's say LinkedIn.
LinkedIn. Contact person, halimbawa, sino ba yung ano na contact person? Wala akong maisip. Pangalan ko na nga lang. Follow update. So wala pa halimbawa kasi kaka-apply pa lang natin. Salary halimbawa 30,000. Notes is wala pa. Okay. Okay. So tuloy nyo lang yan. Para hindi na tayo magtagal, kakopy na lang ako ng data sa ating um, previous na ginawa. Okay. So right click ko na lang to. So ito guys, huwag nyo nang intindihin ha. Kinopy ko lang to para naman pabilis na yung ating um, pagdedemo. So, eto guys. So, pagka-copy ko, 'di ba, automatic na rin nag-auto number dito. Ayan. So, meron na tayong 200. Okay? And then, sa job type naman, kakopy ko na lang din. So, again guys, this is available sa aking website. Visit nyo lang yung website na nandito. Okay? So, part-time. Part-time. Mali lang yung spelling. Part-time. Kukorek ko lang muna. Again, our website accepts local payment like GCash, Paymaya. We also accept credit card and PayPal. So, kung international, pwede kang gumamit ng credit card or debit and then PayPal. Be sure lang na ano yung card ay hindi nakalock kasi madedecline yan siya. And pagka PayPal, be sure na funded yung account nyo. And real time yung ano guys pag credit at debit card, real time yung sending ng file. So right after placing an order, masasend agad yung file sa inyo. Part-time, dami pala nito, oh my god. Okay, so we're done na. And sa date, kakopy ko na lang din. Okay. Yan, values. Gano'n na lang sa status hanggang sa salary. Sa note, ililip ko na lang empty kasi kayo na lang magno-note kung ano yung gusto nyong ilagay sa notes. Values. Okay, LinkedIn. Ayusin ko lang para mamaya is maayos yung ating data. So, ayan na. So, kompleto na tayo sa ating data. Ang next natin gagawin ngayon ay yung summary or dashboard doon sa taas dito. So, para makuha natin yung count ng application, i-click nyo or isi-select nyo itong column na to hanggang pababa. So, para ma-select yung column sa inyong keyboard, kaysa mag-drag kayo hanggang pababa, gagamit tayo ng shortcut. Sa inyong keyboard, pindutin nyo yung Control Shift Arrow Down. Ito. Tapos, balik kayo sa taas. Punta kayo sa may dito sa Insert and then Chart. Ayan na. And then, lalabas na yung yung chart na to. So, papalitan natin yung chart type ng ito, scorecard chart. Tapos, magiging number 1 yan. I-click natin na yun yung aggregate. Ayan. So, etong sum papalitan natin ng count. So, naging 200 na. Bibilangin niya lang yung ito. Tapos, customize natin. Palitan natin yung title ng total applications. Okay. Tapos, idadrag na natin dito. Okay. Ayan.
Next nating igagawin is job type, pie chart distribution. So, madali lang din siya. I-click nyo lang to and then sa inyong keyboard, ganun ulit. Control Shift down para ma-select yung buong range. Control Shift down. Okay? Hanggang 200 na yun siya. And then, habang selected yan siya, balik lang kayo sa taas. And then, ganun ulit. Insert, tapos chart. Tapos, ayan, lumabas na yung column chart. Naka-default siya sa column chart. So, papalitan lang natin to ng, eto, pie chart. Okay na. Eto na siya. And then, palitan natin yung title. Punta sa Customize, Chart, and Axis Titles. Tapos, job type. Burin na lang natin yung count of. And then, idaradag natin to. Or palitan natin yung legend. Etong position, palitan natin ng right. Tapos, lalagyan na lang natin ng count itong mga slices. So, punta kayo dito sa pie chart. Tapos, sa label, lagay natin ang value. Ayun na. Makikita na natin yung um, bilang ng mga job types. Tapos, i-resize lang, pabalik. Okay. Next natin gagawin ay yung top 5 sources. Ito is medyo technical na to kasi gagamit na tayo ng mga query dito. So, para magamit yun, itatago natin siya dito sa likod ng ating cell or yan, sa cell na yan. So, equals tayo, type natin query, tapos open curly brace, yan, and then unique, yan. So, ang purpose ng unique is kukunin niya lang yung unique na data ha. So, hindi, let's say naulit yung tawag dito, LinkedIn. So, isa lang ilalabas niya. So, habang naka-open yan, i-click natin tong, since 'di ba ano tayo, sources. So, i-click natin to. Ayan. Again, pababa ulit. Or, kung alam nyo to, hanggang ilalim. So, dito. Ang last natin ay 1,000. So, itatype nyo na lang yung 1,000. Para selected yung buong dito. Yan, selected siya. And then, next natin gagawin is close natin, comma, and then apply natin yung array formula. So, eto sa array formula is ika-count niya yung unique na value na yon. So, gagamit tayo ng array formula and then gagamit tayo ng count if. Eto. So, yun lang din. Ika-count niya lang tong eto. Tapos 1,000. Burahin natin. Tapos, comma, unique value. Ito ulit. Drag ulit natin. Tapos, 1,000. And then, close natin. So, ito ay close for unique. Ito ay close for count if. And ito ay close for array formula. And then, i-close na natin yung into curly brace. Tapos, comma. And then, ito na yung query. So, select all. Ito na yung lalabas yung top 5. Let's say, si LinkedIn, pinakamarami. Si, ano dito? Si Caliber, pangalawa sa pinakarami. So, parang marami paliit. Ganon siya. So, select column 1, column 2. Ito kasi usually yung query is na ano ko to sa MySQL. And then order by call to. Call to is ito yung tawag dito, count. Yung kabila kasi is source yun, yung link in job street. Yung column 2 is yung count ito.
And then, uh, descending limit by 5. Tapos, i-close natin yung query or i-close natin sa double quote. And then, 0. Wala siyang headers. Ito guys, para hindi ka malito, ito yung syntax. Yan, ito yung sinusundan natin. Tapos, i-close lang natin siya and then enter. Okay. So, bakit siya ngayon NA? Let's check this one. Bakit error? Okay. So, let's say, burahin natin. Tapos, select column 1, column 2, order by column. Ito ata mali. Medyo case sensitive. Ayun. Okay. So, ito na. So, lumabas na to. So, medyo case sensitive yung formula, guys. So, kung ano yung case, let's say capital to, dapat capital din dito. Okay. So, ito na. Click nyo lang to. Tapos, punta kayo sa chart. Insert kayo ng chart. Ayan. Tapos, yung pie chart, palitan natin ng bar chart. So, eto na siya. And then, lalagyan natin siya ng title. Lalagyan natin dito ay top 5 sources. Tapos, eto, ano yun lang natin to. Papalitan natin ng text color para hindi siya makita. Tapos, patong na natin. Next is, lalagyan natin siya ng kulay, background color. Customize, and then chart style, and then background color is yellow. Tapos, tatanggalin natin tong mga grid lines na to. Click nyo lang yung grid lines and then i-uncheck nyo siya para mawala yung grid line. And then, to sa baba, hindi siya nadidelete. Ang gagawin natin dyan ay kiklik nyo to, itong mga bar, and then i-drag natin. Okay? Tapos, liitan natin ng konti kasi dun tayo magpo-focus sa maraming dun sa statuses tayo po mag-emphasize. Okay? Next natin ngayon ay yung mga statuses na. So, click nyo lang, ganun ulit. Select nyo to, application status, click nyo ito. Tapos, ganun ulit sa keyboard, Control, Shift, Down, and then, balik sa taas. Tapos, Insert. Yan. And then, palitan nyo yung type ng column chart. Tapos, makikita nyo na agad dito yung mga kung ano yung pinakamataas. So, dito sa sample natin, ang pinakamataas ay C rejected. So, ang daming rejections. 'Di ba? So, ganoon naman talaga. Kasi ako nung nag-apply ako, ang dami kong rejections. So, story time muna tayo. Nung nag-apply ako sa Manila, takot na takot ako mag-apply sa Manila before. Yung tipong ayaw kong mahiwalay sa parents ko. So, nung pumunta kami ng Manila, at naman ako ng iyak. Kasi nga, hindi ko alam yung gagawin ko. So, yung unang attempt ko mag-apply is, tawag dito, iyak ako ng iyak noon. Hinintay ko na nanay ko sa Batangas. And then, doon ako hinihintay pa uwi. Tapos, nung second attempt ko, doon na. Parang doon na ako naglakas loob na, sige, mag apply ako, maganda akong trabaho, ganyan.
hanggang yun na, hanggang parang the rest is history na lang talaga. Kasi kailangan mong tumayo sa sarili mong paa or wala kang ibang aasahan sa Manila kundi sarili mo lang, 'di ba? Sabi pa nga sa akin dati, hindi daw ako mamamatay sa gutom, hindi daw ako mamamatay sa hiya, kundi sa gutom daw ako mamamatay, which is true naman, 'di ba? Kaya ayun na, no, since then, parang dun ako namulat na na mag-apply on my own, tapos um, parang gano'n na, simula nung gano'n na gala na ako. Parang kaya ko nang magbiyahe mag-isa, hindi na ako takot mag-isa, gano'n. Yan. So, going back guys, pinapalitan ko lang ng kulay ito Medyo napapasok ko ng kwento. So, applied is, gano'n lang naman eh. Um, Face your fear na lang. Kasi wala namang ibang magsasalba sa'yo kapag wala ka sa inyo eh, kundi sarili mo lang. No response. Let's say gray, interviewed. Ito medyo positive. Green, interviewed, scheduled. Sabi nating orange. Ayun guys. Uh, Tapangan nyo lang kapag nag apply. Sabi ko nga sa inyo, nung first apply ko, hindi yung attempt na pamunod. Yung first apply ko dati, aalis ako ng boarding house noon ng alas 4 ng madaling araw. And then, uuwi na ako niya ng alas 10 ng gabi. Nakakaabot ako nun sa Cubao. 'Di ba? Call center yun. Tapos, naalala ko pa dati, um, tawag dito. Sabi ko, kung hindi ako matatanggap dito sa Manila, mag-a-apply na lang ako ng factory worker sa Cavite, mga ganyan. Pero luckily, may isang company na nagtiwala naman sa akin and tinanggap ako. Yun. Isa siya sa mga telco company dito sa Philippines. So, yun lang. Na-share ko lang naman na huwag mawawalan ng pag-asa kapag naghahanap ng trabaho. So, dito sa part na to guys, sa top 5 sources, ilalagay yung data labels para lumabas kung ilan yung count. Ayan. Tapos, pwede nyo palitan ng kulay. Caliber, let's say green, job street, let's say blue, indent, let's say, ano ba kulay ni indent? Ito na lang, LinkedIn, blue, company website, let's say, ano na lang siya. Kung ano na lang yan, bahala na kayo. Ayan. So, yun lang, 'di ba? And natapos na siya. Ayan siya, 'di ba? Ayan. Hanggang ilalim na yun, guys. Okay, so I hope na nakatulong tong demo na to. Pwede nyong sundan and free lang naman. And kung gusto nyo nung ano na siya, fully working na talaga, yun, yung ginawa ko. Ito, Philippines. Kumbaga may bumili na sa ibang bansa. Okay. Dito naman sa ginawa ko na ito na na ginawa na or gawa na, kumpleto na 'to, may guide dito, eto, may guide na siya sa ilalim, ayan. Tapos may paano siya gagamitin, may sample akong table dito, eto, which is yung in-apply ko dun sa demo. And then offer proposal, ang purpose lang naman ng offer proposal is, let's say nag-input ka 'di ba ng salary doon, dito, 'di ba nag-input ka ng salary. So sa offer proposal, kung ang target base salary mo ay 30K, i-display niya lang naman yung mga um, offer na accepted status at mas malaki yung base salary. Yun yung i-display niya. So let's say 'di ba si Company 70 at 89, yun yung tinanggap mo na offer at
ang salary nun is 40,000 to 45 and yung target mo lang naman ay 30K. So, ito yung